Tahimik na pinag-isipan, tila mas lumakas na ako. Maging ang kasaysayan sa nakaraan ay unti-unti nang nagbibigay daan sa akin. Ang maningning na sikat ng araw sa umaga ay bumuhos sa paaralan para sa mga babae. Dito, si Kong Manhe ay masigasig na nagtuturo. Ang pagkuha ng litrato ay hindi lamang tungkol sa komposisyon, kundi pati na rin sa paggamit ng liwanag sa bawat kuha. Tingnan ninyo rito. Habang hinihintay matapos ni Kong Manhe ang kanyang gawain, si Liu Li ay nakasandal sa isang haligi, nagpapatuloy sa kanyang pag-iisip. Gayunpaman, bagamat nabago ko ang isang bahagi ng kapalaran ni Kong Manhe, tila hindi ko mababago ang pangunahing daloy ng kasaysayan at ang mga problema at hirap na dulot ng malaking epektong ito sa mga tao. Biglang, ang sigaw ng isang batang nagtitinda ng dyaryo ang gumising kay Liu Li pabalik sa realidad. Espesyal na balita! Espesyal na balita! Sa abalang kalye, isang batang lalaki ang maihawak na malaking tumpok ng dyaryo. Ang isang kamay ay iwinawagayway ang isang dyaryo sa itaas, sumisigaw ng malakas. Ang pinuno ng pamilyang Kong ay nagbago ng posisyon pagkatapos ng 15 taon. Ano kaya ang sikreto ng makabayang negosyante? Nang makita ito ni Liu Li, napabuntong hininga na lamang siya. Tungkol naman sa iba, kailangan ko lang maghintay na makabalik sa hinaharap para obserbahan. Tapos na rin ang araw ng trabaho ni Kong Manhe. Mabilis siyang lumapit kay Liu Li. Ginoong Liu Li, matagal ka bang naghintay? Masaya siyang nag-alok, paumanhin kung pinaghintay kita ng matagal. Bilang kabayaran, alam ko ang isang masarap na kainan malapit sa may gate ng BDC. Agad na pumayag si Liu Li. CJ! Sakto, may gusto akong sabihin sa iyo. Ang sinabi niya ay tila bahagyang ikinabahala ni Kong Manhe. Sa isang sikat na restoran noong panahong iyon, si Liu Li at Kong Manhe ay nagtataas ng kanilang mga baso. Ibinahagi ni Kong Manhe, napakasarap ng steak dito. Matagal ko nang gustong isama si Ginoo rito para kumain. Dati, narinig ko lang ito kay Kong Yuntao. Sabay silang nagtuos ng pulang alak, sabay na sumigaw, tagay. Tinitigan siya ng mabuti ni Liu Li. Kong Manhe, maligayang kaarawan. Isang hindi inaasahang regalo para kay Kong Manhe. Nagulat siyang napasabi, Masaya niyang hinawakan ang baso ng alak, ang kabilang kamay ay nakahawak sa kanyang pisngi, nahihiya. Nakalimutan ko na pala ito. Ang bilis ng panahon. Ngunit marahil, ikaw lang ang tanging taong bumati sa aking kaarawan, pag-amin niya. Hindi rin katakataka. Bagamat hindi ako pinarusahan ng pamilya, ang isang rebeldeng anak na tulad ko ay walang babati. Mabuti na lang at nandyan ka sa tabi ko. Si Liu Li sa tabi niya ay biglang naging tahimik. Patuloy siyang nakinig sa mga sinasabi ni Kong Manhe. Kaya, gusto kong sabihin ang isang bagay. Hindi pinatapos ni Kong Manhe, pinutol siya ni Liu Li. Isang nakakagulat na salita ang binitiwan niya, gusto ko nang bumalik. Hindi maiwasang mabigla ni Kong Manhe. Nagpatuloy si Liu Li. 15 taon na akong naririto, halos hanggang sa limitasyon na. Tumingin si Liu Li kay Kong Manhe, seryosong sinabi ang kanyang mga huling salita para sa kanya. Tulad ng sinabi ko sa iyo dati, sa hinaharap, kailangan mong harapin ang magulong sitwasyong ito ng mag-isa. Hindi. Alam ni Kong Manhe na mangyayari ito, ngunit talagang hindi niya ito matanggap. Nanghihinayang siyang nagsabi, sa 15 taon na ito, akala ko basta't hindi ko babanggitin mukhang kung ano ang dapat mangyari ay mangyayari pa rin. Wala nang sapat na oras si Liu Li. Muli niyang pinutol ang sinasabi ni Kong Manhe. Pakiusap, makinig ka sa akin. Nakipagkontrata ako sa iyo, pinahaba ko ang iyong buhay hanggang 100 taon. Gayunpaman, ayaw makinig ni Kong Manhe. Nagmamatigas siyang sumigaw, hindi. Huwag kang umalis. Kailangan kita. Tiningnan siya ni Liu Li, huminto saglit. Ngunit isang saglit lang iyon. Patuloy na nagsalita si Liu Li, bahagyang nautal, paumanhin, ngunit ang oras ay hindi mabait sa atin. Kahit kaya kong kontrolin ang oras, ganito pa rin. Tumayo si Liu Li, nagbigay ng kaunting lakas ng loob sa kanya. Ngunit maaari kang magpatuloy na maging matapang at malakas, daanan ang 100 taon na ito. Ang paghihiwalay ay isang bagay na walang sinuman ang may gusto, ngunit darating din ang panahon na kailangan itong mangyari. Sa sandaling ito, isang paalam ng ngiti na lang ang naibigay ni Liu Li. Nagbigay na ng babala sa akin ang oras. Kailangan ko nang umalis. Takot na hinawakan siya ni Kong Manhe. Liu Li, teka. Nagbago na ang kasuotan ni Liu Li. Manalig ka sa akin, sabi niya sa kanya. Unti-unting naging liwanag ang buong katawan ni Liu Li. Lahat ng pinagdaanan mo ay sulit.
Unti-unting naglaho ang buong katawan niya sa harap ni Kong Manhe. Sa harap ng biglaang paghihiwalay, unti-unting tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Si Shen Yushu ay may hawak na folder, nakasandal sa pader. Nakapikit siya, bumuntong hininga, tila may hinihintay. Biglang, parang may napansin si Shen Yushu. Lumingon siya sa malayo. May tunog na nanggagaling sa pagitan ng dalawang estante ng libro. Kaskas. Sumilip si Shen Yushu sa siwang ng pinto, tumingin sa loob. Isang babaeng mahaba ang buhok, duro, nakaitim na bestida, ang lumabas mula sa pagitan ng dalawang estante. Mukhang pagod na pagod ang kanyang mukha. Mabilis na parang kidlat, tumakbo si Shen Yushu sa loob, sumisigaw, Sister Du. Isang minuto ka palang pumasok, lumabas ka na agad. Ang biglaang paglitaw ni Shen Yushu ay ikinagulat niya. Anak ka nang nagulat ako. Direkta niyang tinanong si Shen Yushu, nasaan si Ginoo, Liu Li? Napapikit si Shen Yushu at napabuntong hininga. Isang iglap lang, wala na siya. Siguradong palihim na lumabas para maglaro. Ang sarap maging boss. Si Sister Du, isang kamay sa baywang, tumingin kay Shen Yushu at nagtanong muli, maglaro. Biglang, isang pamilyar na boses ang umalinggaw sa likuran ni Shen Yushu. Hoy! Kahit papaano, walang nagrereklamo sa harap ko. Alam na ni Shen Yushu kung ano ang nangyayari. Ang mukha niya ay takot na takot, puno ng malamig na pawis. Ay! Mabilis siyang lumingon paharap kay Liu Li, yumuko ng may pagpapakumbaba. Paumanhin! Wala. Ang ibig kong sabihin ay Si Sister Du, mula sa malayo, ay nagmamasid. Madali niyang napansin na nagbago ang kasuotan ni Liu Li. Hindi ordinaryo. Oh! Ang ganitong estilo ng pananamit Pagkatapos ng ilang sandali ng malalim na pag-iisip, tila nahanap na niya ang sagot. Ganun pala. Sa lugar ng trabaho ni Liu Li, umalinggaw ang boses ni Peng Hao. Ginoo, sigurado po ba kayong hindi niyo ako kailangan? Ngayon, sakto Hindi pa niya natatapos ang pangungusap, pinaharurot na ni Liu Li ang kotse. Medyo nadismaya si Peng Hao nang hindi siya isinama ni Liu Li. Saka lang niya natapos ang pangungusap, may day off ako. Ngunit nakaalis na si Liu Li. Sa villa ng pamilyang Kong, si Kong Yuntao ay nakaupo sa sofa, nagbabasa ng dyaryo. May tumunog na telepono. Sinagot niya ito. Hello? Sino ito? Si Liu Li, habang nagmamaneho, ay tumatawag kay Kong Yuntao. Hello, Kong Yuntao. Ako ito. Ang tawag na ito ay medyo ikinagulat niya. Ginoong Liu Li. Ano po ang maipaglilingkod ko? Agad na sumagot si Liu Li, wala namang espesyal. Gusto ko lang kumustahin ang isang matandang kaibigan. 100 taon na tayong hindi nagkita. Natigilan si Kong Yuntao. 100 taon na hindi nagkita. Pero malinaw na kakakita lang natin kaninang umaga. Ginoo, ito po ay Ang impormasyong ibinigay niya ay medyo ikinagulat ni Liu Li, hindi makapagsalita. Biglang, parang may naramdaman si Kong Yuntao, may nagbabago. Mga kakaibang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Kong Yuntao. Nagmamadali siyang nagsalita, teka. Hindi maintindihan ni Kong Yuntao ang nangyayari, labis na naguguluhan. Bigla siyang napatayo. Naaalala ko na. Ang mga bagay na ito. Nautal na si Kong Yuntao, hindi makapagsalita ng maayos. Imposible talagang imposible ito. Sumigaw siya sa telepono, Ginoong Liu Li. Agad na sumagot si Liu Li, nakikinig ako. Si Kong Yuntao, na tila gustong kumpirmahin ang mga alaala na lumilitaw sa kanyang isip, ay ikinuwento ang mga bagay na biglang naalala. Noong bata pa ako, nakita ko na kayo. Sa ancestral hall ng pamilyang Kong. Sa wakas, naalala na ni Kong Yuntao ang panahong iyon. Para kumpirmahin ang katotohanan ito, nagsalita si Liu Li, matagal na tayong hindi nagkita, matandang kaibigan. Si Kong Yuntao ay hindi pa rin makapaniwala. Hindi niya maiwasang malunod sa agos ng kanyang mga iniisip. Ang mga lumang alaala ay bumalik, bawat eksena noon ay malinaw na lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga alaalang ito ay parang kahapon lang nangyari. Napaupo si Kong Yuntao sa upuan, napakaraming tanong sa kanyang isip. Teka. Ginoo, hindi ko maintindihan. Malinaw na kalahating taon pa lang tayong magkakilala. Hindi may paliwanag sa isang salita lang, Kong Yuntao. Maniwala ka sa akin, sa Immortality Club, walang imposible. Malapit na ako. Magkita tayo at mag-usap. Pagkasabi nito, ibinaba niya ang telepono.
Mabilis na tumatakbo ang kotse sa daan. Si Liuli ay labis na nasisiyahan. Napakabuti. Dahil bumalik ako, otomatikong nag-adjust ang oras sa nakaraan. Vroom, vroom. Tila may naramdamang pagyanig si Liuli. Nagulat siya, hindi makapaniwala. Ano ito? Ano nang nangyayari? Pagyanig ng oras? Nag-aalala siya. Mayroon bang kaguluhan sa daloy ng oras? Ang kaguluhang iyon ay panandalian lamang. Mabilis na bumalik sa normal si Liuli. Tahimik niyang pinag-isipan, ang gulong ng oras marahil gusto nitong makipaglaban sa akin, tama? Umaga sa tahanan ng pamilyang Kong. Si Ginoong Kong yung tao at si Liuli ay kaswal na umiinom ng tsaa. Mapagkumbabang nagsalita si Ginoong Kong, Ginoong Liuli, paumanhin kung hindi naging maayos ang pagtanggap ko. Nagbuhos siya ng tsaa, inaalok si Liuli at nagpatuloy, medyo nalilito pa ang isip ko ngayon. Akala ko, 15 taon nang pumanaw ang pinsan ko, Kong Manhe. Nang marinig ito ni Liuli, tila may napansin siya. Nanahimik siya. Nang hawakan ni Kong yung tao ang tasa ng tsaa, akmang ibibigay kay Liuli, bigla siyang natigilan. Bigla niyang naalala, itinaas ang kamay sa noo at nagsabi, hindi talagang pumanaw na siya. Nakaupo lang si Liuli at nakikinig. Biglang, may bahid ng pagkamangha sa kanyang mukha. Nahihiyang umiti at nagsabi, talagang ang kapag matanda na, madaling mag-isip ng kung ano-ano. Haha, Ginoo, wag niyo na lang pansinin. Kinuha ni Liuli ang tasa ng tsaa, kumunot ang noo, nag-iisip. Ito ba ang side effect pagkatapos magbago ang daloy ng oras? Nalilitong mga alaala? Ngunit pansamantala lang ito. Gayunpaman, ang paggaling ng daloy ng oras para sa ordinaryong tao ay hindi ganoon kadali. Bumuntong hininga si Liuli, nagpatuloy sa pag-iisip. Kahit papaano, ang pagkakaiba sa alaala sa isang yugto ng panahon ay hindi maaaring ganap na mabago. Nagtanong siya kay Ginoong Kong kung gayon naaalala mo ba? Seryoso siyang tumingin at nagpatuloy, tungkol sa pinsan mo ang sitwasyon ni Kong Manhi ngayon. Medyo nagulat si Ginoong Kong. Ha? Hayaan mong isipin ko di. Ang sagot ay ibinigay ng may pagkalito. Ha? Nasa ibang bansa ang pinsan ko. Hindi. Pagkatapos ay naging balisa siya, nagsasalita na parang wala sa sarili. Hindi talaga siya umalis ng bansa. Sa sandaling ito, si Liuli ay nakaupo sa sofa, tahimik na nagmamasid, nakakrus ang braso, nag-iisip. Mukhang ang mga alaala na bigla ang lumitaw ay hindi ganoon kadaling matunaw. Ngunit hindi ako maaaring maghintay ng matagal. Hawak niya ang kanyang time watch, nag-iisip. Kung gayon, susubukan ko kung ang kakayahan ng oras na magpagaling ng sarili ay maaaring sumunod sa aking kagustuhan. Kung yung tao. Malakas niyang tinawag ang pangalan ng matanda. Sabihin mo sa akin, sino ako? Ngumiti si Ginoong Kong at nagsabi, syempre, kayo po si Ginoong Liuli. Kayo po ang pinuno ng Immortality Club, ah. Hindi pa niya natatapos ang pangungusap, agad na itinanggi ni Liuli. Hindi. Tandaan mo di. Itinuro niya ang sarili. Ako ang time merchant. Agad na nagbago ang espasyo. Sumabog ang kapangyarihan. Nagliwanag ang kanyang mga mata, unti-unting nabuo ang utos. At ang iyong kapalaran ay nabago, lahat dahil sa akin. Ang tanging magagawa mo ay tanggapin. Pagkasabi nito, nakatanggap ng utos ang kanyang time watch. Lumitaw ang mga kidlat sa paligid nito at naglabas ng enerhiya. Biglang, si Ginoong Kong ay tila kinokontrol. Pinamunuan ng enerhiyang iyon ang kanyang isip. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang mga sinag ng liwanag na iyon ay naging isang malaking bola, nasa pagitan ni Liuli at ni Ginoong Kong. Pinalaya ang kapangyarihan. Patuloy niyang kinontrol ang isip nito. Isang tusong mukha na puno ng kalkulasyon. Simulan nating ayusin ang magulong daloy ng oras. Tingnan natin kung gaano ka talaga kalakas. Isang takot ang dumaan sa kanyang isip. Kung mabibigo maaaring ituring na walang silbi si Ginoong Kong. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para lumikha ng isang bolang liwanag. Pagkatapos ay mayabang siyang nag-isip, Jikin, managinip ka. Sa larangang ito, mayroon na akong plano. Habang nagsasalita, astig na itinulak ni Liuli ang kanyang salamin. Agad na nagbago ang eksena. Sa isang maliit na eskinita, medyo abandonado. Ang mga gusali ay luma na. May boses ng mga bata na nag-uusap. Bilisan mo. Doon, hanggang tanghali, maraming tao. May sumagot talaga?
Hindi rin sira ang mga makina? Tanga ka ba? Bago yung nasa dulo ng tulay. May hi ka ba? Sumagot si Defa, wala. Medyo takot siyang nagsabi, si Yao Ming, medyo takot pa rin ako. Masiglang nauna si Yao Ming, pinapakalma siya. Walang dapat ikatakot. May gagawin si Miss Kong, manhe, ngayon kaya maagang umuwi. Narinig ko sabi ang sinangag doon, nilalagyan ng amo ng 5 uri ng insekto. May karne pa. Nakangiting sumagot si Yao Ming. Biglang tumingala si Defa, pagkatapos ay natigilan, mukhang takot na takot. Mahina pa siyang nagmura, patay. Hindi maintindihan ni Yao Ming kung ano ang nangyayari, tinanong siya, bakit? Ayaw mo ba ng sinangag? Namumutla ang mukha ni Defa, nanginginig ang boses na nagsabi, iyon. Sa hagdanan patungo sa internet cave, lumitaw ang isang nakakatakot na anino. Isang mahigpit na mukha. Ang guro pala ng 2 bata. Seryoso siyang nagsabi, magaling. Kaya pala madalas kayong pumunta sa mga iligal na internet cave dito. Ang mukha ni Kong Manhe ay puno ng galit at nakakatakot. Kim Xiao Ming, magaling ka rin magtago, ano? Malakas na sabi ni Miss Kong, isulat niyo ng 5 beses ang bagong mga salita sa talaan. Takot na takot ang 2 na utal. Miss Kong T. Mahigpit silang pinagalitan ni Miss Kong. At ikaw, Wang Defa. Miyembro ka pa naman ng komite ng pag-aaral tapos nagbubulakbul ka. Isulat mo ng 10 beses. Bukas, sabihin mo sa nanay mo na pumunta rito. Nang marinig ito ni Defa, napaiyak siya. Huhuhu. Waa. Miss Kong, hindi ko na po ulitin. Galit na pinisil ng guro ang tainga ng 2 bata, kinalagkad sila palayo. Patuloy na sumisigaw, noong nakaraan, yung nambato ng sapatos kay Miss Wang, kayo rin ba yun, ha? Pagbalik natin, tingnan natin kung paano ko kayo didisiplinahin. Biglang, may tumawag, Miss Kong. Nagulat siya at natigilan. Agad siyang huminto at lumingon sa likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata, nangingilid na ang luha. Isang anino ang lumitaw, marahang nagsasalita, maaari mo ba akong kunan ng litrato? Sa harap niya ngayon ay isang anino na hindi malinaw ang mukha. Tumingin si Miss Kong doon, halata ang pagkalito sa kanyang mukha. Si Liuli pala. Mahinahon siyang nagtanong, Manhe, matagal na tayong hindi nagkita. Tiningnan siya ni Kong Manhe, hindi makapaniwala. Ikaw si G. Dahan-dahang lumapit si Liuli sa kanya, nagsasalita. Nagtatanong ako ng balita tungkol sa iyo mula sa pinuno ng pamilyang Kong. Agad akong pumunta rito para hanapin ka. Medyo nataranta ang guro, hindi sinasadyang umatras. Bahagyang humiti si Liuli at nagsabi, bakit? Nakalimutan mo na ba ako? Gulat na sabi ni Miss Kong, Liuli. Ang mukha mo di. Marahil dahil isang siglo na ang lumipas. Ang mukha mo ay ganoon pa rin, hindi man lang tumanda. Hindi pa niya natatapos ang pangungusap, nagtanong na si Liuli, kumusta ka nitong mga nakaraang panahon, maayos ka ba? Hindi niya maiwasang mabigla sa tanong ni Liuli. Nahihiyang tumalikod siya, nakakrus ang braso at nagsabi, huwag-huwag mo akong tingnan. Sa harap ng isang mukha na hindi man lang nagbagod. Napansin ni na Defa at Xiao Ming ang pagkakataon, nagkatinginan sila, nagbigay ng senyas. Agad na sumigaw si Xiao Ming, may pagkakataon. Takas! Mabilis na tumakbo palayo ang 2 bata. Nang makita ito ni Liuli, napangisi siya. Akala nila nakatakas na sila, ngunit biglang huminto ang oras. Sa kamay ni Liuli, nagliwanag ang isang bilog na bolang ginto. Marahil ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Umiti siya ng mapang-asar. Haha! Ang bilis mag-react ng mga estudyante mo, ano? Nang makita ito ni Miss Kong, naisip niyang nakakatuwa rin. Hindi rin masamang paraan iyon. Si Ginoong Liuli, nang mapansin na palagi siyang tumatalikod, ay nagtaka. San? Manhe, bakit ka laging tumatalikod? Tila tinamaan siya sa sinabi, nagulat siyang nagsabi, hoy. Lumingon siya kay Liuli. Hindi pwedeng ganyan ang tawag sa isang may edad na. Masyadong kakaiba. Nang marinig ito ni Liuli, saka lang niya napagtanto. Naisip niya, talagang kulang ako sa pag-iisip. Makahulugan siyang nagsabi, naiintindihan ko na. Anong naintindihan mo? Lumingon siya kay Liuli, nag-aalala. Biglang, isang malaking liwanag ang lumitaw sa eskinita. Si Kong Manhe ay lumulutang sa gitna ng liwanag na iyon. Tiyak na ginamit ni Liuli ang kapangyarihan ng kanyang relo sa kanya.
Habang kinokontrol ang kapangyarihan, pinag-iisipan niya ang buhay ni Kong Manhe, kung gaano karaming paghihirap ang dinanas nito. Mula nang umalis ako, siya na mismo ang nagpatakbo ng paaralan, sa ilalim ng matinding pressure, pinangunahan ang mga estudyante na magbukas ng eksibisyon ng litrato. Naisip pa niya, noong panahon ng digmaan, tinanggihan niya ang tulong ng kanyang second uncle. Isang napakagandang kamay ang lumitaw. Unti-unting naging malabo ang tanawin sa kanyang mga mata. Biglang, nagbago ang kanyang mukha, naging mas bata at mas maganda. Talagang bumalik na siya sa kanyang dating anyo. Nagpatuloy si Liu Li sa pag-iisip. Dinala niya mismo ang daan-daang estudyante sa probinsya para lumikas, mula Hong Kong hanggang sa ibang bansa. Pinagdaanan ang lahat ng paghihirap, pagkatapos ay bumalik para magtago ng pagkakakilanlan bilang isang guro. Nanlilisik ang mga mata niya habang tinitingnan si Kong Manhe, nag-iisip. Pinagdaanan niya ang 100 taon ng hirap at pagsubok. Hinding-hindi ko siya maaaring bigin. Lumulutang siya sa gitna ng isang malaking relo na may mga Roman numeral. Ang mga liwanag na nanggagaling sa kanyang katawan ay unti-unting bumuo ng dating katawan ni Kong Manhe. Bumuntong hininga si Liu Li tapos naisip niya. Si Kong Manhe, nakadarating lang mula sa pagbabago, ay nakangiting bumati, maligayang pagbabalik Kong Manhe. Hindi na siya mukhang isang matandang babae sa kalagitnaan ng edad. Bumalik na siya sa pagiging isang magandang dalaga. Nagulat ang kanyang mukha sa eksenang nangyari. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig ang boses. Ito ba ang sinasabi mong pagpapanumbalik ng kabataan? Agad siyang lumingon kay Liu Li. Umiti si Liu Li at nag-anyaya, Miss Manhe, sumama ka sa akin. Pumunta tayo sa ating Immortality Club. Nang marinig ito ni Kong Manhe, masaya siyang umiti at nagtanong, Immortality Club. Iyon ba yung nabanggit mo dati? Biglang may naisip si Liu Li, natigilan siya at nanahimik. Nang makita ito ni Liu Li, nagtataka siyang tumingin sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ni Kong Manhe, biglang nagsabi, ayoko nang pumunta ngayon. Nang marinig ito ni Ginoong Liu Li, nagulat siya. Tiningnan niya ito nang may hindi makapaniwalang tingin. Ano? Tiningnan niya ito, nagtatanong. Hindi ba't lagi mong gustong tingnan? Bakit bigla kang Mahina siyang umiti at sumagot, ang paaralang ito ay may isang guro lang sa wika. Ang mukha niya ay tila mayroong hirap na nararamdaman, yumuko siya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Liu Li at sinabing, hindi ko maaaring iwanan ang mga bata para sumama sa iyo. Pakiusap, ibalik mo ako sa dati kong anyo, kung hindi matatakot ang mga bata. Ang kanyang aura ay nagpapakita ng responsibilidad at kahinahunan, tulad ng isang ina sa mga batang iyon. Nang marinig ito ni Liu Li, tila nagulat siya sa sinabi nito. Tiningnan niya ito na nahimik, nag-isip. Sa isang rural na lugar, may isang elementarya na itinayo ni Kong Manhe, tumutulong sa mga batang nahihirapan sa pag-aaral. Sa kanyang opisina, sinabi ni Liu Li, sa iyong mga akademikong tagumpay, halata namang maaari kang maging isang propesor sa isang mataas na antas na kolehiyo. Sa bakuran ng paaralan, sa basketball court, ang mga bata ay masayang naglalaro, tumatakbo. Nagpatuloy siya, hindi ko inaasahan na handa kang magturo ng wika sa elementarya. Tiningnan ni Liu Li ang mga bata sa bintana, biglang naalala. Oh! Ngunit iyon talaga ang estilo niya sa pagtatrabaho. Nakaupo si Kong Manhe sa mesa, nagwawasto ng mga takdang aralin ng mga estudyante. Nang marinig ito, sumagot siya, dahil kailangan ako rito. Mahinahon siyang humiti at ipinaliwanag, sa maliit na bayang ito na malayo sa kabihasnan, hindi lahat ng guro ay gustong pumunta sa ganitong lugar para magturo. Hindi Ibinahagi ni Kong Manhe na, hindi talaga marami ang estudyante rito. Sa katunayan, lahat sila ay mga batang inabandona. Sa sandaling ito, tumalikod si Liu Li, tahimik na nakikinig sa kanya. Nagpakita si Kong Manhe ng habag sa mga bata roon. Bagamat hindi sila mayaman, at ang buhay ay hindi rin gaanong mapagbigay sa kanila, ngunit ang pinakamahalaga ay katatapos lang niyang i-check ang mga papel at ibinaba ang panulat. Pagkatapos ay nagpatuloy, lahat sila ay nangangailangan ng pagkakataong matuto. Tama ba ako, sabi niya. Pagkatapos noon, naisip niya sa sarili, sa wakas, tapos na rin. Lumingon si Ginoong Liu Li sa kanya, nag-iisip. Kung Manhe talagang naging guro ka na. Ang imahe ni Kong Manhe noong bata pa siya at ngayon sa isip niya ay dalawang magkaibang tao na. Dahil sa kanyang desisyon na huwag iwanan ang mga bata sa lugar na iyon para sa kanyang pangarap, ang Immortality Club. Bilang isang ina na kumukop sa kanila.
Nagpatuloy si Kung Manhe, mula pa noon, lagi kong gustong tulungan ang mga batang nangangailangan ng edukasyon. At ginagawa ko iyon. Umiti siya na parang kontento na sa bagay na iyon at sinabing, kaya sinasabi ko gusto kong manatili rito para gawin iyon. Tumingala si Kung Manhe, tiningnan siya at nagtanong, maiintindihan mo ba ako? Sumulyap si Liuli sa kanya. Pagkatapos ng mga sinabi niya, tila medyo naintindihan na niya at sumagot, noong nakilala kita, sinabi mong gusto mong malayang piliin ang iyong buhay. Nakangiti siyang nasiyahan, pinuri siya. Ngayon, nagawa mo na. Napakagaling. Nang marinig ito ni Kung Manhe, namula ang kanyang mga pisngi, masayang umiti. Si Liuli, habang nagsasalita, ay tahimik na nag-iisip. Ngunit may ilang bagay akong hindi pa nasasabi. Iyon ay, mula nang makilala kita, hindi ka nakatulad ng iba. Ang oras ng 100 taon ay sa wakas magdadala sa iyo sa isang katulad na grupo. Ngumiti siya habang nakikipag-usap kay Kung Manhe. Ha ha ha! Hindi madaling pamahalaan ang mga bata, ano? Ngumiti siya at nagsabi, lahat sila ay banayad, ngunit may isang batang lalaki sa ikatlong baitang na medyo mas magagalitin. Nag-isip siya, ang Immortality Club kailangan lang maghintay ng kaunti pa. Biglang, may kumaluskos mula sa pinto. Isang magulang ang nagbukas ng pinto, magalang na bumati. Magandang araw po sa inyong dalawang guro. Isa siyang manggagawa na may mabait na mukha, nakangiting nagtanong. Nakita niyo po ba ang anak ko? Nang makita siya ni Miss Kong, sinabi niya, oh. Hindi ba't ito ang tatay ni Nannan? Tiningnan siya ni Liuli nang may pagtataka, biglang nag-isip. Medyo pamilyar ang itsura. Nagulat ang kanyang mga mata na parang may naalala. Hindi ba't ito si... Wow! Yung nasa kabanata 49. Zen Haoxian, Free Harmony Great Deity. Naisip ni Liuli ang itsura nito noon, magulo ang buhok, lasing, punit-punit ang damit, mahirap kumpara sa malinis at simpleng itsura niya ngayon. Nagsalita si Zen Haoxian, nagtatanong pa. Nakita ko kasing nagsiuwian na ang ibang mga bata. Naiwan pa ba si Nannan sa paaralan? Muli siyang humingi ng tulong. Pakihanap naman po siya. Nag-isip si Liuli. Nga pala, sa talaan noon, sinabing nakahanap na siya ng trabaho. Pero mukhang hindi na niya ako naaalala. Mahina siyang humiti, nag-iisip. Mukhang itong si Zen Haoxian ay isa sa mga hindi gaanong sakit ng ulo sa lahat ng kliyente ko. Haha! Biglang, isang batang babae ang lumitaw sa pinto, tumatawag tatay. Tatay! Ang batang babae pala ay anak niya. Nang makita ang anak, sabik siyang nagtanong, Zen Nannan. Saan ka na naman nagpunta? Umiti ang bata at sumagot, hay. Sa study area. Medyo kakaiba ang itsura ng bata. Nakasuot siya ng pink na bestida, napakaganda. Ang isang bahagi ng kanyang mukha ay mayroong epekto ng kung ano, kaya't ang bahaging iyon ng kanyang mukha ay nakalailay. Agad na hinaplos ni Zen Haoxian ang balikat ng bata, pagkatapos ay marahang pinayuhan. Ang tungkulin mo ngayon ay kumain ng marami, matulog ng marami. Bata ka pa ngayon, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo ng ganyan. Para lumusog ang katawan mo. Nang makita ni Liuli ang bata, napansin niya. Yitses ito yung batang inampun niya. Sa kanyang salamin, lumitaw ang isang nagniningning na relo. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para tingnan ang haba ng buhay nito. Nagulat si Ginoong Liuli nang makita ang impormasyon ni Zen Nannan na lumitaw sa kanyang mga mata. Pangalan, Zen Nannan. Edad, 5. Natitirang haba ng buhay, 6 na buwan, 1 araw, 3 oras, 4 na minuto. Hindi pa rin tapos ang pagkamangha ni Liuli, nag-iisip. Ang batang ito 6 na buwan na lang ang natitira. Tiningnan siya ni Zen Haoxian nang may pagtataka. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umuwi kumakaway. Naabala ko na po kayo, guro. Uwi na po kami. Nang makita ni Kung Manhe na hindi maganda ang itsura ni Liuli, nagduda siyang nagtanong, Liuli. Bakit? May nakita ka ba? Sinabi niya ang totoo. Ang batang iyon ni. Sa sandaling ito, lumingon din si Zen Haoxian, sumulyap sa kanya. Nagpatuloy si Liuli, hindi na magtatagal. Biglang, huminto si Zen Haoxian, na parang hindi makapaniwala. Nagingit-ngit ang kanyang mga ngipin, nanlilisik ang mga mata, galit na nagtanong kay Liuli, ano nang pinagsasabi mo? Ginoong Zen. Kumalma po kayo. Pumagit na si Miss Kung Manhe. Hinarangan niya ang lalaking galit na gustong sumugod. Galit na sumigaw si Ginoong Zen Haoxian, walang hiya.
Nasa paaralan tayo. Ano nang ginagawa ninyo? Nagsasalita kayo ng kung ano-ano. Gusto mong punitin ko ang bibig mo. Yumuko si Liuli, nag-isip sa sarili. Ang reaksyong ito sa puso niya, alam na niya. Si Nannan, na nakatayo sa isang tabi, ay nagsimula na ring umiyak. Yumuko si Liuli, matalim ang tingin sa kanya. Kaya hindi mo talaga ako naaalala kung sino ako. Namula sa galit si Zen Haoxian, kumunot ang noo, tumutulo ang pawis. Mahina niyang iginalaw ang labi. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Habang nagsasalita, tumalikod si Zen Haoxian papunta sa pinto kung saan nakatayo si Nannan. Nannan, tara na. Mahinang sumagot si Nannan, opo. Biglang lumingon si Miss Kong, nagtatanong ng may pag-aalala. Liuli, magkakilala kayo? Nag-alinlangan siya saglit pagkatapos ay sumagot. Dati nagdala ng problema sa sarili. Paglabas sa kalsada, nagtanong si Nannan, tatay, sino po yung tiyo? Ngunit sumagot lang siya, huwag mong pansinin, malas iyon. Ay! Nannan, ngayong gabi, bibili si tatay ng isda para sa iyo, ha? Nakangiting sumagot si Nannan, opo. Sige po. Zen Haoxian. Biglang, isang boses ang umalingaw-ngaw na naging dahilan upang matigilan siya. Aalis ka na agad? Kahit papaano, matandang kakilala tayo. Tumayo ng tuwid si Liuli, bahagyang ngumiti. Nag-aalalang lumingon si Zen Haoxian. Sa totoo lang, medyo nagulat din ako. Ang dating free harmony tea. Huwag mo nang sabihin. Malakas siyang sumigaw. Nanlaki ang mga mata ni Liuli. Huwag mong sasabihin ang bagay na ito sa harap ng anak ko. Nag-aalala siyang mahinang nagsabi. Alam mo ba, Ginoong Liuli? Bago lumabas ang mga salitang iyon sa bibig mo, may kaunti pa akong ilusyon. Si Nannan ay nagtatago sa likod ng binti ng kanyang ama, nakakagat ang labi dahil sa pag-aalala at takot. Taglay mo ang kapangyarihang iyon para lang ba pumunta sa harap ng mga mababang tao, para patunayan ang lahat ng kanilang sakit, tama ba? Kung gayon, pakiusap, manahimik ka na. Marahil, matutulungan kita, malinaw na sagot ni Liuli. Hindi siya nagsalita, tahimik lang na nag-isip saglit. Si Zen Haoxian, kasama ang kanyang anak na babae, ay tumalikod. Paalam, Ginoong Liuli. Ang naiwan lang kay Liuli ay ang likuran ng mag-ama. Hindi siya nagsalita, hindi kumibo, nakatayo lang doon na parang isang matatag na haligi. Yumuko si Liuli, nag-iisip ng may misteryosong anyo. Sa isang abalang kainan. Hita ng manok na kanin parating na. Sa mesa, isang plato ng kanin na kadarating lang. Ngayon, hita ng manok na kanin ang kakainin natin, ha? Paumanhin, Nannan, hindi ko tiningnan ng maayos ang menu kanina. Isang di ang pinakawala ng bata, iritado. Ay! Galit ka na ba?